Bakit yung Diyos po natin ay sobrang pakialamero? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Domer Deherio and Trinidad Bautista. And of course, si Ma'am Marieta Villafuerte. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Na yung pag-uusapan po natin ay patungkol po kay Ahab. Si Ahab po, siya na po yung pinakamasamang hari ng Israel. So sabi po rito sa 1 Kings chapter 16 verse 29. In the 38th year of Asa, king of Judah, Ahab the son of Omri began to reign over Israel. And Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria 22 years. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord more than all who were before him. Now, mapapansin niyo po si Omri, yung tatay ni Ahab, sabi rin sa Bible, mas masama pa siya kesa kay Jeroboam. Si Jeroboam po kasi siya yung pinakaunang hari ng Israel, yung Northern Kingdom. Pakita nga po muna natin sa timeline, no? So, ito po yung Northern Kingdom. Yan po yung mga hari ng Northern Kingdom. Ito po yung mga hari ng Southern Kingdom. I-explain ko rin po ito sa, mas detalyado na po ito. I-explain ko po ito sa ating dive deeper. At ito na rin yung maging reference natin, no? Para mas madaling unawain. Now, si Omri po, mas masama pa siya kay Jeroboam. Si Jeroboam, siya na yung standard ng kasamaan sa Israel. Siya po yung pinakaunang hari ng Israel at siya yung laging point of comparison kasi sobrang sama niya na. Now, si Omri, mas masama pa kay Jeroboam. At dito naman, si Ahab, yung anak ni Omri, sinasabi, and Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord more. Mas matindi pa siya. More than all who were before him. Siya yung pinakamasama sa lahat ng masama. And as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, laging si Jeroboam talaga yung point of comparison eh. Pag kinumpara siya kay Ahab, sabi rito, parang, simple na lang yung ginawa ni Jeroboam. Basahin natin sa verse 31. Hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Itbaal, hari ng Sidon. Si Jezebel po, napakasamaring reyna. So pag-usapan po natin yan at ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1 po, Ahab was the most evil king. Si Ahab, siya yung pinakamasama sa lahat ng hari according to the description of the Bible. So sabi po rito sa yung pinakasalan niya si Jezebel, the daughter of Ithbaal, king of Zidonians, and went and served Baal and worshiped him. He erected an altar for Baal in the house of Baal, which he built in Samaria. By the way, yung builder ng Samaria, yung city of Samaria, tatay po ni Ahab, si Omri. Si Omri po ang nagtayo ng city of Samaria. And Ahab made an Asherah. Ahab did more to provoke the Lord, the God of Israel, to anger than all the kings of Israel who were before him. Ibig sabihin, si Ahab na yung pinaka nagpagalit sa Diyos. Sabi po rin, did more to provoke the Lord, the God of Israel, to anger than all the kings of Israel who were before him. So, based on the description, si Ahab siya yung pinakamasamang hari. Now, paano umabot si Ahab doon sa rurok ng kasamaan? Now, ang contributing factor po niyan ay walang iba kundi yung kanyang asawa. Sabi dito, he took his wife Jezebel, the daughter of Itbaal, king of the Sidonians. Napakasamang reyna nito ni Jezebel. Ito yung pasimuno ng pag-uusig. Siguro siya yung, pag may nakita siya mga propeta ng Diyos, pinapatorture niya, no? Pinapapatay niya, inuubos niya talaga yung mga propeta ng Diyos. Kasi meron siyang pinapanigan. Gusto niya yung mga propeta niya na kumbaga legal sa kanyang relihiyon.
Kasi si Jezebel may sariling relihiyon eh. May sarili siyang mga propeta. May sarili siyang mga Diyos-Diyosan. So yung mga propeta ng tunay na Diyos, yun yung kanyang inuusig. So kumbaga doon sa kanyang hapagkainan, no, napakadami, hundreds and hundreds of false prophets. Talagang finifeed niya, binibaby niya, tapos yung propeta ng Diyos pinagpapapatay niya, nagtatatago sa mga kuweba, sa mga kabundukan, halos wala silang makain doon at inuubos niya yung mga propeta ng Diyos. Siyempre, yung asawa niya yung hari, meron siyang suporta ng makinarya ng gobyerno para usigin yung mga totoong mga propeta at tagasunod ni Yahweh. So point number 2, Ahab married the most evil queen. Kaya si Ahab naging pinakamasamang hari kasi kasama na rin dyan yung katotohanan na yung napakasalan niya, pinakamasamang reyna, pinakamasamang babae ng mga kapanahunan na yun, si Jezebel. Now, something interesting sa buhay ni Ahab, kinakausap pa rin siya ng Diyos. No? Si Jezebel, meron pa ring propeta ng Diyos na kumakausap doon sa hari, doon sa gobyerno ng Israel. Something interesting para sa akin na parang pwede nang puksain to, talagang all the way. No? Talagang wala nang usap-usap, puksain na lang ng Diyos, magpapatok na lang ng magpasabog na lang yung Diyos ng bulkan at ulanin sila ng nagbabagang mga asupre. Pero hindi. Nagpapadala yung Diyos ng propeta para kausapin si Ahab. In fact, there was a time na si Ahab kinausap ni Elijah. At pakinggan po natin yung judgment. Nagbitaw ng judgment ang Diyos sa pamamagitan ni Elijah. So sabi dito, "Behold, I will bring disaster upon you, and I will utterly burn you up, and will cut off from Ahab every male, bond, or free in Israel." Talagang pupuksain ng Diyos si Ahab, tsaka yung kanyang mga kanyang mga kamag-anak at mga tagapaglingkod. "And I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the anger to which you have provoked me, and because you have made Israel to sin." Pati si Jezebel, sabi rito, the Lord also said, "The dog shall eat Jezebel within the walls of Jezreel. Anyone belonging to Ahab who dies in the city, the dog shall eat. And anyone of his who dies in the open country, the birds of the heaven shall eat." Nagpapadala pa ng pangungusapan Diyos para talaga warning po ito eh. Pwede naman gawin na lang ng Diyos. Pero kinakausapan ng Diyos. Bakit po? Binibigyan ng pagkakataon ng Diyos kahit yung pinakamasamang hari na magsisi at magpakumbaba sa kanyang harapan. Tingnan niyo po dito sa verse 25. Sabi dito, "There was none who sold himself to do what was evil in the sight of the Lord like Ahab, whom Jezebel his wife incited." So si Ahab na yung pinakamasama. Tapos si Jezebel yung nagtutulak sa kanya para pa mas lalong sumama. So sabi dito, "He acted very abominably in going after idols as the Amorites had done, whom the Lord cast out before the people of Israel." Point number 3 natin, Ahab humbled himself before God. Nagpakumbaba. Pagkatapos bigkasin yung judgment laban sa kanya, nagkaroon pa si Ahab ng pagkakataon na magsisi at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya po sabi dito sa verse 27, "And when Ahab heard these words, he tore his clothes and put sackcloth on his flesh, and fasted, and lay in sackcloth, and went about dejectedly." And then sabi po dito sa verse 28, "And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Have you seen how Ahab has humbled himself before me?" Sabi ng Diyos kay Elijah, nakita mo ba si Ahab nagpakumbaba? "Because he has humbled himself before me, I will not bring the disaster in his days, but in his son's days I will bring the disaster upon his house." So nagkaroon pa ng consideration yung Diyos kay Ahab dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kahit pa gaano kasama si Ahab, gaano pa kasama yung kanyang reyna, nagkaroon pa rin, kinakausap pa rin siya ng Diyos at nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong magsisi at magpakumbaba sa Diyos. But of course, si Ahab, siya pa rin yung pinakamasama sa lahat. Kasi yung kasamaan niya, hindi niya pinutol talaga, no? Hindi talaga lubusan yung kanyang pagsisisi.
So mahaba po yung istorya ni Ahab, babalikan po natin yan sa mga susunod pag pinag-usapan na po natin si Prophet Elijah. So at least ngayon po nagkaroon po tayo ng overview. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, believe that God is involved in politics and human government. Kailangan nating manampalataya na yung Diyos natin involved kahit sa pinakakorap na pamamahala, gobyerno at mga politiko at mga namumuno sa isang bayan. Yung Diyos involved pa rin. Tingnan niyo po rito si Ahab, king. Yung reyna niya, napakasama nila. Pero involved pa rin ang Diyos sa buhay nila. Because God is concerned even in terms of how they govern the country. Concerned ang Diyos sa kanyang bayan. So we really have to believe that even now, God is involved in politics and human government. Huwag nating isipin yung Diyos na yung Diyos pang church lang. Yung Diyos pang araw lang ng linggo. Mga kapatid, kahit sa gobyerno kumikilos ang Diyos. Kahit sa gobyerno, involved ang Diyos. Kahit sa buhay ng mga korap na mga tao, involved ang Diyos. In fact, pag hindi sila nagsisi, pananagutan nila riyon sa Diyos. So we have to believe, kahit dito sa bansa natin, na yung Diyos involved sa politika. At yan po yung point ng Kings and Chronicles. Makikita niyo po, puro hari po yun. Involved ang Diyos sa kanilang buhay. Involved ang Diyos sa paggobyerno nila. Involved ang Diyos even sa pagsugpo ng korupsyon. Point number 2. Rest assured that God repays evil with justice and that His justice always prevails. Kailangan nating manampalataya, maging pumayapa tayo na kahit ang daming mga korap sa gobyerno, kahit sa panahon pa lang nila Ahab at sa Kings and Chronicles, ang daming mga kings doon talagang hinusgahan ng Diyos. Hanggang sa kapanahunan natin, walang taong korap na mamamayagpag forever. Meron silang araw ng paghukom, araw ng paghatol, and God will judge them. God will reveal their secrets, their evil schemes. Lahat ng ginawa nilang mga korupsyon ay ihahayag ng Diyos sa tamang kapanahunan. At wag nating isipin na hindi sila mapaparusahan. Walang lumulusot sa hustisya ng Diyos. Kung hindi man dito sa lupa, meron pang kasunod sa susunod na buhay. And number 3 po, be a modern day Elijah. Maging katulad tayo ni Elijah, who calls people, even those in authority, to repent. Sipin niyo po si Elijah, yung pinakamasamang king, na may reyna na nagpapapatay sa lahat ng mga propeta, pinupuntahan pa ni Elijah para sabihin kung ano yung mensahe ng Diyos sa kanya. Ganon din po sa atin, we speak truth to power. Yung church dito sa bansang Pilipinas dapat marunong mag-rebuke ng mga korap, marunong mag-rebuke ng mga baliko at mga gahaman. Dapat yung church dito sa Pilipinas involved. At least marunong magprotesta laban sa mga korap. Be a modern day Elijah who calls people, even those in authority, to repent. Yan po ang role ng church. Yan po, kaya tayo meron ditong YouTube channel kasi parte tayo ng pagdidisipulo ng isang bansa. And we call people to repent kahit sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamakapangyarihan. Lahat ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sila ay magpasakop sa Panginoong Hesukristo. Now, para po sa ating discussion, why can we not imprison God within the walls of the church? Bakit yung Diyos parang sa puso natin or sa consciousness natin na yung Diyos pang church lang? Pero dito sa devotion natin, nakikita natin na yung Diyos involved kahit sa politika. Involved kahit sa paggugobyerno. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin 3 katanungan. What is secularism? Why must we believe that God's hand is actively involved in all areas of life, such as marriage, family, education, church, politics, government, entertainment, and all other human activities? And number 3, why must we hold people accountable before God? Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper mamaya. Tayo po'y manalangin. Sovereign God, we acknowledge that you rule over nations, leaders in every system of this world. Teach us to trust that you are actively working in politics
and human government, even when we don't understand. Strengthen our hearts to rest in your justice, knowing that you repay evil rightly and that your righteousness will prevail. Raise us up to be bold like Elijah, speaking truth with courage and humility, calling all people, even those in authority, to repentance. Guard us from fear and compromise, and help us live faithfully under your rule. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo at nawa marami po tayong natutunan sa ating mga devotions, at kung kayo po ay merong realization, natutunan, paalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.